touch can show you care. One prayer creates a miracle. One message to tell the world. Okay, may buntag na usab sa tanan mga Christ is igsoon. coming soon. Be steadfast and strong. Let's proclaim His grace. May buntag na usab sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad, In faith, Brother BG Villagonsa. Magahatod na usab kaninyo og dugang mga detalye, dugang mga maayong balita, no? So dalaygo na usab mga kaibigan, mga kaigsunan nining ato ang panahon karon, gitagaan na usab ta niya og pribilehiyo nga makaistorya niining kahanginan. No, welcome, kumusta na usab sa tanan nato nga mga listeners, sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw nining ato ang Revelation of Hope dinhilang sa 94.5 sa Word Last Hope Radio Ministry sa Rhapsody FM. So salamat na usab sa tanan nato nga mga listeners, labi na diha sa Mulabi area, labi na diha usab sa may pinagalaan ato usab na ipabot man pagpangumusta karon mga igsoon diha dapit sa may pinagalaan area, no? Okay, ang atong oras alas 10 in punto sa takna sa Kabuntagon, no? Welcome na usab sa ato ang broadcasting ministry. Welcome ang tanan mga igsoon, walay gipili ni nga mga unsa man nga rasa sa klase nga mga tao, unsa man nga klase nga mga denominasyon, no? Alang kini nga programa mga higala, mga kaibigan, alang kini kanatong tanan. Okay, magamit kita karon mga igsoon og tagbis kanang giingon nila nga Tagalog Bisaya tungod kay do natay listeners nga Tagalog, no? Do natay tigpaminaw karon nga Tagalog o kaganina pabuntag sila nagtawag sila, no? O willing usab sila nga maminaw sa ato ang programa, busa magamit ani mga higala og mo na giingon nga kaputol Tagalog, kaputol Bisaya. Okay, so atong ipaabot ang tanan mga pagpangumusta mga kaigsunan diha sa may bandang Pinagalaan area, diha sa may Purok 3, no? Atong i-greetings mga igsoon. Ang atong higala diha ilahan ni Sister Saysay, ilahan ni Sister Apple, no? Dunay gipaabot mga higala nga greetings ilahan ni Tamtam, ilahan ni Kuya Eric. Labi na po diha sa iyang kapikas kinabuhi kay ate. Og salamat kaayo ni aging adlaw diha ta og naka himo gyapon ta sa pag istorya, no? Paghatod sa maayong balita, pagpangumustahay. Ingon usab diha ilah ni Bro Bibi, ila Bro Magi, kumusta diha bro? Kay Brother Rodel Goyo. Kumusta usab Brother Rodel Goyo, no? Mo na nga pag hunahuna jud og maayo og unsay maayon niya nato nga ikatabang sa ministry, no? Napatay kuan wa pa nato mabuhi ang ato ang hiyas. Okay, og sa kapikas lawak sa may tindahan ilahan ni Monde Ilustrisimo, kang Jirian Litihiyo, kay Justin Aguilar, diha usab kay KJ Talisik o kay Gian Litihiyo. Okay, diha na mga igsoon sa may Purok 3 Pinagalaan. Welcome na usab sa tanan nato mga kaigsunan og welcome ang tanan sa pagpaminaw nining ato ang programa karong Revelation of Hope dinhi lang sa 94.5 mga igsoon dinhi sa syudad sa Bayugan City. Ako yapon ang inyong ubos nga lagad, ang inyong igsoong Brother BG Villagonsa. Ato pong ipaabot ang atong pagpangumusta diya sa Atis area, no? Ilahan ni Pastor D. Lucinyara, labi na sa ato ang mga minahal nga mga tanan nga ministro. Hindi yun na to mga igsoon palpakon ang atong pagpaabot sa makanunayong pagpadayag sa maayong pagbati tungod kay maunay pinakasentro mga higala nga gisugo o gimando ni Joshua or unsa may imong pagtuo karon kung Kristo man diha mga igsoon sa Mateo 22, no? Mao na mga igsoon. Okay, sa tanan nga mga tigpaminaw diri usab sa may ilahan ni Marcelino family diha sa may Barangay Dakutan, no? Kumusta na usab nga Brother Dodoy?
diya sa labi na sa imong duha ka anak o sa imuhang kapikas nga kinabuhi kay Sister Adora, no? Kumusta? Welcome na usab o ginaotang nga naata sa tanan sa maayong panglawas. Labi na po diya sa may Gatasan, barangay May Gatasan area, ilahan ni Fernandez family, Brother Gungob. No, kumusta? Welcome na usab sa ato ang sama kanunayong tigpaminaw. Labi na po mga igsoon diya sa ating kaibigan kay Brother Mundihar, no? Atong i-greet mga igsoon og diha usab sa iyahang kaubanan. Di pa nako kabisado ni mga kaubanan mga higala o ato ni yapil gihapon tungod kay ato ning abi-abihon kanunay mga igsoon aron nga sa makanunay ilaha gyapon masubaybayan mga igsoon pinaagi sa ato ang live streaming diri ato ang video mga igsoon tungod kay naata sa World Last Hope Radio Ministry. Mahimo gyapon silang tanan nga maka open, no? Labi na internet mo open gyapon nila diha o makaya nila ang pagsabot sa mga laglom nga Bisaya o mahimo po bigsoon nga inyo gyapong i-open sa World Last Chance, no? Nadia mga igsoon nagsumikad ang lahat ng katotohanan sa World Last Chance. Okay, so pwede gyapon mo diha nga mo open mo, pwede gyapon mo paabot og dugang pang detalyeng mga komento og mga namoy mga reaksyon, no? Og dunay atong ikadugang gihapon bahin ni ana mga igsoon nga mga pagsabot. Okay. Hello, may buntag. Hello, good morning. Morning bro. Ay, good morning. Kinsa ni palihog? Rodel. Ay. May buntag bro, live ta karon sa 94.5 na ba kay radio diha? Nay radio nimo diha? Kumusta man? Cleared ba nga to ang tingog diha? Madungog ba? Signal na to? Kusog kaya bro. Ha? Kusog. Kusog di ay, bungol-bungol lang ning imuhang kuan. Okay, unsa may ha? Nalubat na akong radyo kay inaram ako ng bangod, naminar ko ba? Gainar day ka nag-tune in di ay. Na ako karon sa kuan, bulatan. Ana ka sa imuhang kuan, Bulacan diha kanang nay mga bulak diha bro nga atong maagian nagpadulong sa inyong balay. Nindot na. Sa to padaghan kag halin atong Valentines. Gawin comment bro. Bitaw. Kining atong programa bro alang ni sa ato ang tanan World Last Hope Ministry. Kining ato ang Revelation of Hope. Unsa may imong greetings? Ipaabot ni ang pangumusta nimo be? Greet lang na ako ang kanang pagtiyuganon diha. Okay. Kaya sa akong kuan day, dula. Kaya santeri ni nga gamay. Ya. Maura bro. Ang imong mga kauban nga mga evangelist, imong i-greet kay sila Steven, naminaw man to. Sila Steven po, ay. Ano ya ang tanan na Sproctres? Kinsa toy mga pangalan? Sila kuan to. Mga tutor family diha. Mga tutor. Sila ni kuan Mirian. Sila Taloy, sila Bibot. Mga hidap. Napa? So, maura siguro. Sige, salamat kaayo Brother Rodel Goyo sa imuhang pagpaabot o greetings, no? Okay, salamat kaayo. So mga kaibigan, mga kaigsunan, mao to ang ato ang evangelist, no? Dati kauban nato to sa diha patas sa usa ka denominasyon, no? Apan karon mga igsoon dunay giingon nga naga-uminto kung naga-tubo, naga-grow ang ato ang pagsabot, wala ta sa katarungan nga ning stagnant, so di na pud ta sa another step, no? Another step na pud ang ato ang giabtan sa ato ang pagsabot. So mo to mga higala ang ato ang usa ka igsoon
Brother Rodel Goyo diha sa may Pinagalaan Purok 1 ang ilaha. O ginaota nga na atas kanunay sa maayo nga panglawas. Tanan atong ipangumusta labi na diri sa may sa tanan atong mga listeners sa tibuok Beogan City, no. Di po nato kalimtan mga igsoon tungod kay atong gilakaw ang atong signal, so kusog kayo ang atong signal mga higala. So welcome sa tanan nato nga mga tigpaminaw, di na nako masubaybay tong mga akong gilakaw nga mga tindahan kung kinsay mga pangalan ato. Basta ako lang balikon ni diri mga igsoon kini silahan ni labi na yung mga kabataan, no. O kabataang barangay ilahan ni sa Pikas Lawak diya sa may Purok 3, no. Ilahan ni Monde Ilustrisimo kan Jerian Litihiyo kan Justin Aguilar kang KG Talisi kan Gian Litihiyo. O diha sab sa may Purok 3 Pinagalaan. Okay. So salamat mga igala, ang ato ang takna alas 10:05 sa sayo sa Kabuntagon. Okay, atong gamitan karon mga igsoon ato nang gisgutan ang secret name atong niaging time apan ato gyapon to siyang adon natay panahon nga ato tong i-replay, no. Ato gyapon tong usbon para nga ang mga naawahi ila gyapon ma-review gyapon nila mga kaigsunan samtang do na pay ato nga instrumento niining kahanginan. Okay, daghang salamat og labaw sa tanan. Atong pasalamatan sa ato ang supreme provider nga walay lain tinubdan sa atong kinabuhi nga mao si Yahshua HaMashiach in the original name gikan sa Hebro. Tungod kay si Jose ug si Maria nagpuyo sila sa usa ka lugar nga Hebro ug ang ilang anak gikutlo usab sa tinuod nga pangalan nga Hebro. Okay. So atong sugdan pinaagi sa tuang ang pagampo. Amahan namo nga naka sa mga langit, dalaygon imong pangalan, ikaw man ang nakahimo sa langit ug sa yuta, tag-iya man ikaw sa among kinabuhi. Ikaw man ang Elohim ni Abraham, Jacob ug ni Isaac. Aba Yahuwah, kami nagapasalamat sa imong gugma. Nami nagapasalamat sa mga gracious panalangin among nabatnan niining maayong panglawas. Nakapadayon kami sa imong gimbuluhaton. Ayaw lang intawon kami itugot sa mga kadautan. Hinunuan luwas na kami sa tanan katalagman. Pasaylua kami sa tanan kalapasan, buhat man pulong huna-huna, kana lamang tanan among gibalik dungog maya, pinagisimbog tong anak, Yahshua HaMashiach. Okay, salamat kayo mga igsoon o ato sab nga pagahisgutan karon ang ato ang dugang detalye, pinaagi niining ato ang pagsibya sa kahanginan, no? Pagsibya sa kahanginan. Tungod kay ato kanunay gidala mga igsoon niining ato ang introduction nga matud pang Isaiah 34 versikulo 16, no. So sihan ninyo sa basahon ni Yahuwah ug basaha. Walay usa niini nga mawala, walay mawala siyang kaparis kay ang iyang espiritu mao'y nagtigom kanila. Mao ni pinakanindot mga higala kay nagaingon ang Juan 5:39, kamo nga nagasusis mga kasulatan kay buot man kamo makakaplag o kinabuhi nga walay katapusan. So mo na pinakanindot, no, nga kinsa tong mga tawo nga willing nga motabang sa buluhaton alang sa makagagahom, no, mo na giingon nga willing ta mga igsoon alang sa ilaha nga pagpaabot nga suporta pinaagi sa tanan nato nga mga ato ang tungod kay sa ending ani mga higala akong gituohan nga matud pa sa prophecy, akong gituohan mga igsoon nga sa katapusan ani walay makaako paghuman sa buhat. Nganuman, huna-hunaon rago natong tanan mga higala, pipila lang kabuok mga matay sa matag adlaw, but pipila ka milyon mga tao sa matag adlaw. Usaon pagkahuman sa buhat? Nga pipila kabuok mga tao, napay mga bata, napay nang gibuntis. Unya pipila lang kabuok mga matay, gamay ra kayo. Apan ang mga tao pretindaghana. Karon bot bang pasabot nga kanang naay mga gagmay diha imo pa nang paaboton kay mensahian. No dili gyud mahuman ang buhat mga igsoon. Kung walay bot pasabot sa prophecy nga matod pa diha, dunay duha ka mag-combine sa ending ani mga igsoon. Although karon nagkalibog-libog ang mga katawhan tungod kay isigdag iyag mga diskarte bahin sa mga pagpanudlo apan sa prophecy mga igsoon dunay duha ka mag-combine sa ending. Dunay divine power and human effort. No, mag-combine na mga igsoon sa katapusan. Divine power and human effort. Kano man walay rason nga humno na to ang buhat karon dayon. Tungod kay pipila lang ang mga matay but ang mga tao pretindaghana, no?
Paaboton pa nato na nas mga elementary nga modagko na kay atong mensahean. So ingon ana mga igsoon ang dagan. Mao na nga kining atong gamit karon ato naman kadaghanan natong gipalupad sa kahanginan mga higala nga ato nang gitun-an tungod kay nining atong revelation of hope ato gyud kanunay makuptan hangtod sa walay katapusan. Mo na giingon nga magkatuwad baliskad man ang kalibutan basta kay ang giingon sa revelation mapatay man og mabuhi basta kay naa ka sa naakas Elohim. Ano? O sa dating pinulungan nga diri agikan sa Greek kung gikan sa Dios naakas Ginoo. O kanang Ginoo or Lord ato naman ang gisaysay tong niagi usa lang nakatitulo dili na siya kaingon nga name, di na siya kaingon nga pangalan. Usa lang ka title, no. Mo na nga mapatay man kunong mabuhi basta kay naakas Elohim. Naaka sa kamot sa manluluwas. Unsaan man na? Tungod kay atong nasuta mga higala nga samtang buhi pata, dunay kadaghanang milyon nga mga pagsulay sa kinabuhi. Pero unsa may sekreto ni ana mga igsoon? Ang ato lang armas kanunay kining balaang kasulatan. Walay laing makapahupay sa problema sa tao kini lang balaang kasulatan kon Biblia. Ngano man usa may giingon Santiago 1 bersikulo 12. Laliman ka aning giingon sa diri sa Santiago mga igsoon kung ato ning hatagan o pagtagad mga higala bahin niini nga pagsulay, no. Ingon siya, bulahan ang tao nga nagaantos sa mapailubon gayud sa mga pagsulay. O tanaw ra makabaton ay kitang mga tao kung makaantos ay ta sa mapailubon gayod sa mga pagsulay. Pulong mga perting daghana na mga higala. Ngano man kaysa human siya masulayi, pagadawaton niya ang porong-porong sa kinabuhi. Allah, naman ay madawatan nato ni ini nga mga porong-porong nga kinabuhi. O yaon sa may sumpay yun. Matod pa sa 1:12 sa Santiago. Sa human siya masulayi, pagadawaton niya ang kiprong-porong sa kinabuhi, nga gisaad sa Elohim, kanila nga mga nahagugma kaniya. Mao na labing sikreto mga igsoon. No, mao na labing sikreto tungod kay daghanan kaing panahon samtang naglawig ta niining matod pa nila madanlog nga yuta, madanlog nga kalibutan. Ano pero dili na siya literally nga pagkaistoryang danlog. Kung danlog pa lang ning kalibutan ng hapla na tamang gilakaw-lakaw. Kung dili ang bot pasabot ana mga igsoon kining pagkadanlog ba diha nga sa hinanali nga takna madali-dali ra gid ta makasala. Ano? Ato nang tun-an mga higala nga bahin anang sala nga dunay sala nga tinuyo, doon na po'y sala nga dili pod tinuyo. Doon na may part nga duha ka bahin ka klase nga sala nga ato ang nailhan. Tinuyo o dili tinuyo sa dihang nahibaw ka na. So, imo na nang problema kung unsa na nimo pagtubag diha sa langit nun nga kinini ang langit nun nga makagahom, no? Pero sa dihang wala pa kakasayod, so you're free. Okay, wa maka innocence man ka. Matud pa sa kung usa ka higala nga matud pa niya agnostic. Kana kuno agnostic, wa kuno ni alamag. Pero bihira na kayo karon sa atong panahon mga igsoon tungod kay nga atong mga mensahe nagasuot-suot na sa tibuok kanasuran, sa tibuok kabukiran. Bihira na kay karon makakita og tao nga blind sa mga mensahe bisan unsang klase nga mga mensahe nga klase nga mga tao, no? May kono na mga igsoon. So atong ipaagi diri sa ang balaan nga kasulatan. Matod pa sa Tagalog version mga igsoon, liham ng pag-ibig mula sa langit. Doon ay liham ng pag-ibig mula sa langit. Usa man ni siya? Ano ang ibinigay ng Elohim upang gabayan ang kaniyang bayan? Liman kana nga pangutana. Ato ning basahon sa Tagalog, but ato ni siyang ato ning i-emphasize sa tagbis gihapon Tagalog Bisaya tungod kay naa si naminaw gihapon ang ato ang kaibigan mga igsoon, no? Asa man ni nagsumikad mga higala, nagaingon siya sa awit 119 verse 105. Ilawan sa aking mga paa
ang salita mo at liwanag sa landas ko. Liman ka na. Matod pa niya, ang imong mga pulong mo ay kahayag sa akong mga alagyanan. Liman ka na. Ang imong mga pulong mo o ang kahayag sa akong mga alagyanan. Salmo 119 verse 105. So, nakakita yun og kahayag ang mga katawhan, yung pagkinig ng tao at saka kinuha niya yon, yung napakinggan niya at saka kanyang pinapasok sa kanyang sariling katawan, mga higala. So, pag-abot ng Santiago 1 o Santiago 2 sa iyang pagtuo, makabaton siya kaluwasan kung iyang nabuhat, no? So ingon ana man, bihira na tayo ngayon magkakita ng tao, mga kapatid, mga higala, na may mga taong klaseng ganyan ng mga loob, no? Ganyan kasi yun. Sabi ng awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Limantaan na mga igsoon. Ang iyang mga pulong mo ay kahayag, lamparahan sa atong alagyanan. Na sa ato pa, kung wala lagi tay gitawag nga asa man ta makakaplag og iyahang pulong, o saan tayo makakakita ng kaniyang mga salita, kundi iisa lang, andito lang sa banal na kasulatan, kun sa Biblia. Kun sa Biblia. So ganun yun, kapatid. O ingon ana na siya, mga kaigsunan. Sino ang pinaghatid ng Elohim ng kanyang mensahe? Kinsa kuno may naghatod? Kinsa kuno naghatod sa Elohim or sa makagagahom sa iyang mga mensahe? Sa iyang mga mensahe, ato ning sa gulag Tagalog, mga igsoon, mga higala, sa katarungan nga dunay Tagaluson nga akong nahinabi nga willing siya nag-tune in sa 94.5. Unya, kung magpalabi tag Bisaya og laglom, di siya kaapas. So remix ang ating ngayon, mga kapatid, mga higala, mga igsoon. Remix ang ating mga salita ngayon. Okay, sino ang pinaghatid ng Elohim ng kaniyang mensahe? Okay, Hebreo 1:1. Sinabi dito, mga kapatid, sa Hebreo chapter 1 verse 1, noong unang panahon, ang Elohim ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Laliman ka na. So ganito yun, kapatid, ganito yun, kaibigan. Kaya nga sinabi ng ating banal na kasulatan, sabi niya dito sa Hebreo chapter 1 verse 1, noong unang panahon. So sa unang panahon, noong panahon, ang Elohim ay nagsalita sa ating mga ninuno. Sa ato pa, ang ato ang Elohim, ang ato ang labaw nga makagagahom, siya nag-istorya or siya naghatag, siya nag-ingon sa atong mga katigulangan sa iba't ibang panahon, sa bisag unsang panahon at sa iba't ibang paraan, sa bisag unsang pamaagi, sa pamamagitan sa pagpamatuod or sa pinaagi ng mga propeta, pinaagi sa mga manalagna. So sino ang pinaghatid ng Elohim ng kaniyang mensahe? Ang mga manalagna, kung mga propeta. Okay, so ating napakinggan ang mga salita ng Elohim, kasi nagamit po tayo, kapatid, ng Elohim, kasi alam mo naman yan, kung makikita mo dyan sa Word Last Chance, kung ma-open mo yan, dyan mo yan makikita, at saka may idea ka na naman, alam ko rin. Okay, kaya yun pinagbigay ng Elohim, pinagbigay natin ng pinagbigyan tayo niya ng lahat ng salita niya para malaman sa kanyang lahat ng mga pinili nga katawhan. Kung sa English pa remnant,
remnant church, kung salin nga iglesia, piniling katawhan. Paano na isulat ang mga kasulatan? So doon ay question nga giun sa pagsulat ang mga Biblia, ang mga sulat. Giun sa kuno pagsulat. Matod pa sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Elohim. Ang tibuok kasulatan gituga sa Elohim. Kung sa Bisaya, pero sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Elohim. Kasi po, mga kapatid, ganito kasi yan. Ang salitang kinasiyahan ay nagmula sa katumbas na Latin na divinitas inspirata. Ang Gregong salita na ginagamit dito ay theopneustos. Theopneustos, na ang literal na kahulugan ay hiningahan ng Elohim. Mo din literal nga kahulugan, mo ni literal nga pagpasabot. Hiningahan ng Elohim. Ang Elohim, ibig sabihin nito ay direktang may kinalaman sa pagkasulat ng kasulatan. Tingnan ang Fernando Canil, Revelation and Inspiration, Understanding Scripture, page 48. So diha ta nagkuha mga igala. So dyan tayo kumukuha ng ating mababasa, kasi po mga kapatid, mauna mga igsoon nga atong gipahayag sa tanan katawhan dinhis kahanginan. Doon na mabasa nga sa ato ang mga kasulatan diha sa Understanding Scripture, pahina 48 kon page 48. So, dyan tayo kukuha ng ating evidence, kung dyan tayo nagkukuha ng reference, no? Kasi maraming mga referensya na pwede nating gamitin para mapwedeng context siya doon sa mga salita ng ating Elohim. Doon sa mga pulong ng ating Elohim. Okay. Sa pamagitan ba ng kalooban ng tao, kaya naisulat ang mga kasulatan? Kung sa atin tong tanong mga kapatid, kung sa ato ni nga mga pangutana, mga igsoon, unsa may ato ikatubag niini? Sa pamagitan ba ng kalooban ng tao, kaya naisulat ang mga kasulatan? Tungod kay dunay mga pangutana, kasi po may mga tanong po nga nangyari sa buhay ng tao. Nagtatanong po sila sa kanilang sarili na sino ba talaga yung sumusulat ng Bible? Yung mga answer po nila, yung mga tubag nila sa mga tanong po nila, walang iba, tao lang. Mayroong mga tao na hindi sila tumiwala sa banal na kasulatan, kasi po naisip po nila nga tao rin po ang gumagawa ng banal na kasulatan. Kung tao lang po ang sumusulat. Okay. Pero tingnan natin, kung basahin natin yung banal na kasulatan, ganito po ang ating mabasa. Sa 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21. Ganito po nakasulat mga kapatid. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyakan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Elohim. Wow, pagkanindot. Ganito pala mga kapatid, or ingon ani mga igsoon. Walay ning abot nga mga sulat sa propesiya nga ingon nga kagustuhan lang sa tao, kundi ang mga tao nga gimugnaan sa Espiritu Santo nga nag-istorya gikan sa Elohim. So wala tay rason ani, no, nga miingon ta nga ay kanang Biblia kuan ra man na yung banal na kasulatan, tao lang ang gumagawa yan. Tao lang ang gumagawa yan sa banal na kasulatan po. So maraming tao na sumasubaybay, at saka maraming tao na sila po ay nakikinig, at sila po ay kanilang inuusisa nila, kung sinaliksik nila yung Biblia, kung bala ang kasulatan, pero
nasa isip po nila yung pagduha-duha. Yung nagduha-duha kapatid. Hindi po inisa nila yung kanilang kaisipan, kundi nagdadalawang isip po sila. No, nagdadalawang isip nga, ay ayaw kong tumiwala yan, yung banal na kasulatan kasi po tao lang gumagawa yan. So mali yun. No, mali yun kasi po nababasa po natin sa banal na aklat. Sabi po sa 2 Pedro 1:21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyakan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Elohim. So ganun yun. Ganito pala yung nangyari. Oo. So walang karapat-dapat yung tao na yung banal na kasulatan itsapuiran niya, avoid niya, hindi siya gusto. Wala siyang reason about that because nagsalita na yung Elohim natin sa kanyang banal na aklat. Sa 2 Pedro 1:21. Ganito pala yun. Bakit naisulat ang mga kasulatan? So may katanungan na naman. 'Di ba? Yung sinundan nito na tanong, sabi niya, sa pamagitan ba ng kalooban ng tao kaya naisulat ang mga kasulatan? So nasagot po, 2 Pedro 1:21. Oo, hindi pala kagustuhan ng tao, kundi kagustuhan ng Elohim. Gumagamit siya ng tao para masulat ang banal na aklat. At saka yun, yung mga salita yun, yung mga salita, lahat ng mga pulong, kung sa Bisaya pa pulong, kung sa Tagalog salita, sa lahat ng salita ng banal na aklat ay galing yun sa langit, mula sa Elohim. Kasi po nasasabi ng 2 Pedro 1:21. At ito naman yung may katanungan. Bakit naisulat ang mga kasulatan? Okay. So hindi po ito pwede. Yung tanong na ito ay hindi po ito pwede na tayo-tayo lang ang sumagot. Kundi atin pong kunin yung saan or ano, kung anong nasa loob ng banal na kasulatan, anong kanyang isasagot. Kasi po yung ginagamit natin is ang banal na aklat lang po yung ipasagot natin. No? Okay, bakit naisulat ang mga aklat? Okay, Roma chapter 15 verse 4, sinasabi niya dito, sapagkat ang anumang mga bagay na naisulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Ganun pala. So ganun pala, bakit naisulat ang mga kasulatan? Kasi po, sapagkat ang anumang mga bagay na naisulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Upang sa pamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Laliman ka kanindot kayo. Ito pala yung ganti, kung ito pala yung response ng Elohim sa atin kapag tayo ay matuto. Dahil po dito sa banal na aklat, dahil po dito sa mga kasulatan. Upang sa pamagitan ng pagtitiyaga, magkugi kunuta, at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So doon na tayo pag-asa kung tayo po ay magtiyaga, kung tayo po ay magpapasigla. Pero itong kasulatan na to, yung banal na aklat, ay para po tayo matuto. Unang-una, para po tayo matuto. Ikalawa po, sa pamagitan ng pagtitiyaga, kung tayo po ay magtitiyaga, kung tayo po ay magpapasigla ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Diba? Naaday tayo maayong makuha nga kinini ang pag-asa. Natay pag-asa nga makuha, mga kapatid, mga kaigsuunan, mga higala. Kasi po sinisintro ko ngayon sa Tagalog version tayo. Kasi po yung ating listeners na Tagalog ay hindi po siya makakakuha kapag lalo tayong magpalalim ng Bisaya, no? Kasi alam ko naman na tayo dito sa Bayugan ay alam naman natin yung Tagalog. Alam naman natin yung Tagalog. So ganito po nangyari, mga kapatid, mga kaigsunan. Mao ni ang mahitabo karon nga magamit og tagbis, kanang giingon nila nga tagbis, so Tagalog Bisaya. Ganon yon. Okay. So lahat ng katanungan, mga kapatid, ay naisagawa at
naipag yung mga tanong naipag-answer naman ng ating banal na aklat. O, yung nag-answer lang ng tanong, so yung atin lang na banal na kasulatan, yung banal na aklat, okay? Nabasa natin sa 2 Pedro 1 at 21 at Roma 15 verse 4. Ang salitang Biblia ay hindi makikita sa Biblia mismo. Ito'y nagmula sa salitang Griego na Biblia na ang kahulugan ay maliit na mga aklat. Ang Biblia ay nanggaling ng Biblios na ang kahulugan ay papyrus. Ang tawag sa papel na pinagsulatan ay Biblos ay nagmula rin sa pangalan ng daungan ng Biblos sa Phoenicia. Mao din siya mga igsoon. Kung ganito pala mga kapatid, no? Para may dagdag tayong aral tungkol sa banal na aklat. Kasi po hindi tayo kapag ganitong nangyari, kapag ganito yung panahon natin, maraming mga tao tayong nakikilala at iba't ibang mga uri ng study, iba't ibang uri ng mga estado sa lahat ng kinabuhi, sa lahat ng buhay. Magsimula po tayo mga kapatid or mga igsoon, magsugod ta sa ito ang prinsipyo ni Joshua. Ganito yon. Yung prinsipyo ni Joshua masya dyan sa banal na aklat. Mababasa natin sa Juan 16:12. Sinasabi niya, marami pa siyang gustong isasalita, pero nakikita niyang hindi pa sila maka-absorb, no? Hindi pa sila makakuha, maka-absorb. So sabi ni Joshua mga higala, mga kapatid, marami pa daw siyang isasabi. Pero nakikita niya sa John 16:12 nga hindi pa nila ma-absorb. Kaya po tayo nagsimula ngayon sa ang banal na aklat kung ang balaang nga kasulatan. Ato ni siyang itinamban. Kasi po walang reason na yung bilang lecturer na kahit anong isasalita ko dito at saka yung mga listeners ko ay hindi naman makakaapas, no? Hindi naman makaka-absorb, no? So walang kwenta yan. Kaya ganito yung nangyari mga kapatid, mga igsoon. Ang Biblia ay tinatawag ding salita ng Elohim o kaya ay mga kasulatan. Ang Biblia ay may 66 na aklat na isinulat nang umabot sa 40 katao mula sa iba't ibang paraan ng pamumuhay ng loob ng mahigit sa 1,500 na mga taon. Tingnan ang Secret Scripture, Bible Reading for the Home Circle, page 10. Dito po tayo nagkukuha mga kapatid ng referensya. Doon po, mababasa po natin, kung i-research po natin ito, doon po natin mababasa na ay may ganun pala. May ganyan pala galing ng mga iba't ibang salita o iba't ibang tawagan. Paano tayo matutulungan ng pagbabasa ng Biblia sa ating araw-araw na pamumuhay? Okay, kung sa Bisaya pa, unsa man ang kaning makatabang sa pagbasa nato sa Biblia sa atong pang-inadlaw-adlaw nga pamumuhay. Unsa ka importante ang balaan nga kasulatan kun Biblia sa atong pang-inadlaw-adlaw nga unsa man panginabuhi sa pamumuhay. Paano tayo matutulungan? Unsa nga matabangan ta sa Biblia or ang Biblia unsa man nga makatabang sa ato nga sa pagbasa sa Biblia sa ating araw-araw na pamumuhay. So, yung Biblia lang, yung banal na aklat lang yung ating ipatubag at ating ipa-answer yung banal na aklat. Sabi niya dito mga kapatid sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17, sabi niya dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Elohim. Kaya ang tibok kasulatan, no, gituga dahil siya sa Elohim at mapapakinabangan sa pagtuturo. Ganito yung ingon ani ang kanindot. Ingon ani kanindot mga kapatid. Ganito yung kahalaga yung banal na aklat. Kasi tayo po pala ay matuturuan.
sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Elohim ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Wow! Ang dabis pala ng salita ng ating Elohim, mga kapatid, no? Sabi ng ikalawang Timoteo 3:16, kay ang tibuok kasulatan, o kung sa Bisaya pa, gituga sa Elohim, mapuslanon kini sa pagtudlo, sa pagsaway, sa pagtulid, aron matulid ang tao upang ang tao ng Elohim ay maging ganap, mamahimo siyang ganap, nasa sangkapan. So nasa sangkapan siya, lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti, sa tanan mga nindot kun mga maayong mga buhat. Usa na siya ka-guide, mga igsoon, kon sa lahat ng mga kaibigan natin, sa mga kapatid, no? Okay. Sapagkat ng salita ng Elohim ay buhay, mabisa at higit na matalas. Ganito pala sa Tagalog, mga kapatid. At higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ganito yon. Sa alinmang tabak na may dalawang talim. At tumagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Saan yon mababasa, mga kapatid? Diyan yan mababasa sa Hebrew chapter 4 verse 12. Ang pulong kuno sa Elohim hait sama sa espada nga duay suwab. Duay sulab kung sa Bisaya pa. Mulagbas kinu sa pinakauyok-uyukan sa mga ilalom sa mga bukog ug sa kaluluwa sa espiritu. Mo ni pinakanindot. Mo bitaw na nga karamihan, mga kapatid, tayong lahat, kapag sinasabing tayong lahat, walang exempted na tao sa mundo. Tayong lahat, anong nangyari? Kapag banal na kasulatan mo yung ating pag-uusapan, tayong lahat, no, tayong lahat, kitang tanan maigo. Mo na nga, tanggapin lang natin kung anong nasa balaan nga kasulatan, kung ano yung sinasabi, kung ano yung salita ng ating manluluwas, yung ating makagagahom, no? Yung ating Elohim. Paano natin dapat ituring ang Biblia? Unsaon na to dapat nga ato ang ituring ang Biblia? Sabi ng Gawa, sabi sa Buhat 17 verse 11, no? Sabi ng Gawa 17 verse 11, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ganito pala, mga kapatid, mga igsoon. Mo'y giingon din niya sa Gawa 17 verse 11. Sabi niya dito, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika. Karon mauni siya nga mas higit pa, no, mas kuan pa siya nga mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik. Kay ilamang gidawat ang tibuok nga kinini ang pulong, buong pananabik na sinisiyasat araw-araw. Ilang gidawat ang mensahe nga sa matag adlaw, no, gikan sa kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Mao na ang pinakanindot. Paano natin dapat ituring ang Biblia? So mao na nga ang iyang mga pulong diha sa Santiago 1:21. Ang iyang mga pulong dawaton kay kana tanan nga mga pulong makaluwas sa atong mga kalag. Mao na pinakanindot. Maranasan natin ito. Mateo chapter 4 verse 4. Sabi niya dito, mga kapatid, no, mga kaibigan. Mao ni giingon niya, mga igsoon, diri sa Mateo chapter 4 verse 4. Ngunit siya'y sumagot na susulat,
hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Elohim. Sabi ni Yahshua HaMashiach, mga kapatid, dili lang o hindi, ngunit siya'y sumagot, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas ng bibig ng Elohim. So, sa ngayon na panahon natin, mga kapatid, kapag sinasabing salita galing ng banal na aklat, tayo po ay mabubuhay. Kasi po yung salita, kung nasusulat dito sa banal na aklat, kung Bible, kung Biblia, yan na po yung ating makakaahon sa kahirapan ng ating espiritu. So mauni siya ang makaluwas. Bakit po? Kasi po, sabi ng banal na aklat dyan sa John chapter 1 verse 1, noong una, yung salita ay kasama ng Elohim, at saka yung salita ay si Elohim. Kung sa Bisaya pa, mga kapatid, sabi niya sa sinugdan, ang pulong kauban sa Elohim, og ang pulong maodi ay ang Elohim. So wala tayo ngayon nga makikita na mga salita, na mga salitang banal, kundi dito lang sa banal na aklat natin makikita, Ganon yon, mga kapatid, mga kaibigan. So mao din na siya, mga igsoon, tungod kay ato ning ihagpat-hagpat, atong itinamban og maayo ni mga igsoon aron nga atong matiknot. So tiknot lang ninyo ang mga verse. So ako lang gilauman nga sa atong pagkita-kita, sa ato nga pag ministeryo, sa ato nga pag personal, na aghapon mo'y mga nakutlo sa atong gitun-an. Okay, masiyahan ba dito? Kasi po, dapat lang po nga masiyahan tayo. Dapat lang po, kasi kapag tinatanggap natin yung salita ng Elohim, at tayo po naman ay masiyahan. Bakit po? Sabi dito sa Jeremias 15 verse 16, ito po yung ating mababasa. Ang iyong mga salita ay natagpuan ko at aking kinain. Ito yung ginagawa ni Propeta Jeremias. Unsa kuno sa Bisaya, ang iyang mga pulong iyang nakitaan og iyang gikaon. Ug sa Tagalog, sa Jeremiah 15 verse 16, sabi dito, ang inyong mga salita ay natagpuan ko at aking kinain. Ganito yon. Hindi lang tayo basta-basta nga nakikinig at saka iniwan lang natin pagkatapos. Hindi yan. Kasi po, sinabi naman ni Yahshua sa Matthew 4 verse 4, ay hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, sapagkat mabubuhay rin sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Elohim. Mabuhi lang po daita sa pulong, pinaagi sa ato ang manluluwas. So ganun pala, kapatid. At saka ito po yung ating mabasa sa lahat. Ang iyong mga salita ay natagpuan at kinain ko sila, at sa aking pagkain ay iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Wow! Pagka nindota, mga igsoon, so nindot kaayo. Sabi niya dito, ang iyong mga salita ay natagpuan at kinain ko sila, at sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sino mang tao ngayon nga nakakain ng salita ng ating Elohim, ay yung tao na yan ay masasaya, at saka, kasi po sabi ng aklat ni King David po, mababasa natin dyan sa Awit chapter 40 verse 8, sabi niya, ako po ay naglalakbay nang dinadala ko ang iyong kautusan, o Elohim, sapagkat sa loob ng kanyang katawan, sa kanyang puso, siya po ay masaya. Ganun yung mabasa natin dyan sa Awit chapter 40 verse 8. Kung sa Bisaya pa diya sa Salmo, kapitulo 40 versikulo 8. Samtang si King David, si Salmista David, naglakaw siya, so naglalakbay siya. Sa kanya daw paglalakbay,
ay daladala niya yung kautusan ng ating Elohim at saka dito sa ilalim ng kanyang puso, siya po raw ay sabi niya doon ay masasaya. Masasaya. So nalipay siya nga magdala sa kasuguan sulod sa iyang kasing-kasing. So ganito po, may kagalakan ng aking puso. Sabi ng dito sa Jeremiah 15 verse 16. Ganito yun kasimple mga kapatid. Kanino magpatotoo ang mga kasulatan. Okay. So kay Joshua, sabi niya po dito sa John 5 verse 39. Yung sinasabi natin kaganina. Sabi dito po, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi yun ni Joshua Hamasya. Kamo nga nagasusi sa mga kasulatan, kay gusto man mo nga makakaplag o kinabuhi nga way katapusan. So katong nagsaliksik, kung nagsusi sa kasulatan, gusto itong maluwas. So, gusto, yung tao na yan, yung sinabi kasi ng Josue, chapter 1, verse 8, so tayo po lahat ng tao sa mundo ay babasahin natin araw-araw kasi po yung buhay natin ay para umuunlad, no? Para umuuswag, doon ay kauswagan. So dito po sa John chapter 5 verse 39 po, ang mababasa po natin dito ay tayo po pala ay nagsasaliksik po tayo ng mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon atong gihunahuna nga pinaagi ani ay magkaroon tayong buhay na walang hanggan. So atong gipaniguro, atong gihunahuna nga pinaagi niini magkaroon tayo dahil po ito yung ating pattern, ito yung ating pinagmula or sinimulan nating sinaliksik, mayroon tayong buhay na walang hanggan. So paano naman yung tao na hindi sumaliksik? So hindi po tayo, bawal po judgmental, hindi po tayo, pero ito yung sinasabi ng banal na aklat po. Kasi po, sabi nga ating mababasa na Propeta Jeremias nga yung salita niya natagpuan at kinakain. So depende naman yun sa tao. Mayroon tao naman po na nakikinig at saka sa pagkikinig ay kanyang kinakain at saka yun, naglight, nagshine ang kanyang buhay sa lahat ng mga tao po. Ganon yun. Ganon pala. Okay. Ano ang maaaring ipagkaloob sa atin ni Joshua? So, dito po natin mababasa mga kapatid, ito yung katanungan. Dito po natin mababasa sa Juan chapter 10 verse 28. Sabi niya dito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Allah. Sila'y akong gitagaan sa kinabuhi nga walay katapusan, besan kanus dili sila mapahamak. Bisaya naman ang mapahamak. Ato naman ang permitting gilitok nire, no? So, sabi po mga kapatid, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Sabi po dito, mabasa natin sa John 10 verse 28. Ganito pala yung ini-emphasize ni Joshua po. Kasi po ito po si Mateo, Juan, Marcos, si Lucas, isa lang po ito ka mga apostol at saka sila po yung mga instrumento. At mabasa natin, kaya atin po itong gitawag nga ato ning tuuhan kung tanggapin talaga natin ito, yung mga salita na ito. Kasi po ito na mga salita ay makakaahon sa kahirapan ng ating espiritu, pang espiritual, hindi po pang material. So dito po tayo maahon ng ating kahirap-hirap na espiritu. Ganito yon. Kaya yon ang ibig sabihin ng banal na aklat mga kapatid. Paano mapapasa atin
ang buhay na walang hanggan. Wow, pagkanindot po ito ng mga katanungan mga kapatid. Sabi po dito, paano mapapasa atin ang buhay na walang hanggan? No? Unsaon man nato o maunsa nato o unsay hinungdan nga makabaton tag kinabuhing way katapusan. O paano? Okay. So, ito po yung katanungan at saka ito po yung answer po kapatid. Sa Juan 3:16, ito po yung una nating mabasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Elohim sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, ganito pala yun kapatid. So, ito po yung kanindot ko. Ito po yung kabili. No, ingon ani kada kong bili. Mga kaigsunan ang mga pulong sa Elohim. Kung ito po yung mga bagay na dapat nating tanggapin na mga salita kung mga pulong nga gikan sa langit, gikan sa Elohim, no? Paano dumarating sa atin ang pananampalataya? O kanus aman kuno na ning abot ang atong pagpangalagad or pagpanampalataya. So ay no nga ato ning nasabtan tanantang mga Bisaya. Mo ning ato lang ning gisagulag Tagalog, no? Paano dumarating sa atin ang pananampalataya? So sa ating isip po, ano po ang ating maisagot po nito? Na paano daw dumarating sa atin ang pagpananampalataya? So walang ibang katanungan at walang ibang mga sagot po ay dito lang po sa ating banal na aklat natin ipapasagot. Okay, sabi niya dito sa Roma chapter 10 verse 17. Sabi po niya dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Diba? Tumpak na tumpak yung sagot natin dito. Kasi kinukuha natin sa hindi sa ating sarili, kundi dito natin kinukuha sa banal na aklat po. Sabi niya dito, yung tanong niya, paano dumarating sa atin ang pananampalataya? Yung sagot naman niya sa Roma 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So, kapag tayo po ay nakikinig ng mga salita ng ating Elohim, tayo po ay nakaka-absorb at tayo po, sabi ni Propeta Jeremias, ay kinakain. At saka pumapasok sa kanyang puso at dyan siya nagka-light, dyan siya nagka-shine sa kanyang buhay. Kaya po, nanggaling lang yan ang kanyang pagpanampalataya, nanggaling sa pagpakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Yahushua HaMashiach. Allah. Ito po yung mabuti nating aral na makukuha mga kapatid. Sabi niya, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Yahushua HaMashiach. Nagsugod sa pagpaminaw ang atong pagpangalagad diha sa at pagpaminaw nato sa mga pulong ni Yahushua. Sa pamagitan ng salita sa mga pulong ni Yahushua. Asa man mabasa? So saan ito mababasa? Diyan natin mababasa sa Roma chapter 10 verse 17. Ito pala mga kapatid. Ano ang tawag ng Biblia sa mga taong bumabasa, dumirinig at sumusunod sa mga salitang nakasulat doon? Sabi po dito sa Apokalipsis 1 verse 3. Sabi po dito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Gaano man Bakit? Bakit po? Anong nangyari dito kapatid? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Sabi po sa Revelation 1 verse 3, kung sa Apokalipsis, kung sa Tagalog. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad. Hindi lang pala bumabasa at saka hindi lang pala nakikinig. At higit sa lahat, yung ikatatlo mga kapatid, ay
tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon natin ay malapit na. Malapit na. Bakit malapit na po? Kasi po ate pong napakinggan. So nakikinig atong napakinggan na nakikita po natin sa mga radyo at sa TV yung mga trahedya po nga kahit saan na mga lugar, no? Marami tayong nakikita sa TV na mga balita, na mga bad news nga makikita natin. Yun po ang sign sa Matthew 24, yung mabulawanong prophecy po na sinasabi ni Yahushua HaMashiach dyan. No? May marami, mga gira doon, dito. No? Yung kaharian, batoks kaharian, yun po. So, yun lahat na po, mga gutom, yung lahat na po ay natutupan rin. May mga linog naman, may mga bulkan. Yun ang ating sinasabi sa kahanginan. May mga linog, may mga bulkan, may mga landslide, may mga gutom, mga mahal yung mga bibilihin. Nakalagay yun ng banal na aklat. Nakalagay yun sa banal na aklat, mga kapatid. So ganito po yun. So ingon ana mga igsoon nga to ang napatalinghugan nga mga pulong. Ingon ana mga kapatid ang atin po narinig na mga pulong. So nasa atin na yan kung tayo po ay mga remnant, kung mga salin, kung mga tinawag. Kung nasa atin na yan kung kasi po tayo po isa-isa ay yung atin po is individual. Individual po yung ating pakikinig. Individual po yung ating buhat, mga igsoon, no? So, ganun pala yun, mga kapatid, mga igsoon. Okay, so, atong ibalik ang ato ang lumiro. Nakalimot mo ditagain na mga igsoon. Ato ang lumiro mao ni siya. So ato una daan di ayong pasalamatan ang ato ang mga listeners, ang ato ang mga texter, mga viewers na to ani pag-abot sa FB live, mga igsoon. Ato man i-forward man nato ni sa Facebook. So ato daan pasalamatan sila ni Ate Rilin diha sa may Southeast Asia, no? Kay makita ni pag ato na ni ma-post nga to ang video. Og labi na pod mga igsoon diha sa may Luzon area, no? Ang atong lumiro mga higala, mga kaigsunan mo ni siya 0950-1276-068. Okay, labi na diya sa may Pinagalaan area, no? Ilahan ni Sister sa Saysay, no? Okay. So karon naminaw mo karon. So doon na tayo lumiro sa ato ang smart. Mahimo mong makontak o mga pagpangumusta, mga reaksyon, pangutana, ug doon na mo yung mga komento unsa iyong ikadugang, no? Ang atong lumiro, atong usbon, basig wala pa. Iandam ang inyohang mga ballpen diha og papel. Kuha sabi palihog, inyohang mga ballpen diha papel. Okay, mao ni siya, no? Ang ato ang lumiro sa ato ang smart 0950-1276-068. Tungod kay nakalimot ta diha pagbilin, mga igsoon. Mo na nga welcome gyapon mo sa inyohang makanunayong pagtagad, sa makanunayong tune in ining ato ang radio station sa makanunay, mga higala. Ato pa ni siyang gipa-improve pag-ayo, mga kapatid, mga igsoon, tungod kay mao pa ni ang ato ang pagsugod karon, no? Mao pa ni ang ato ang pagsugod karon. O mayo pong pagpaminaw diha ilahan ni diha sa may barber shop, ilahan ni Paritata. Diha ko ganina pre og naa kadaro na minaw, nimbaking ko dagina pre wala man kadiha ang imo ra manghod. Okay, ato pong ipangamusta din na si Paritata diha wala en guwapo diha sa Chavez Barbershop. Ato paninggi i-file pa nato nig maayo, no? Ang ato ang radio station tungod kay mao pay ato ang pagbalik nining ato ang Rhapsody FM. Og diha usab atong ipangumusta pagbalik kay Sir Joseph M. Aquino. Kay Sir Joseph M. Aquino diha sa may nutrimency sa iyang vitamins. Nindot ng iyang vitamins, mga igsoon, kay adunay mga daghang mga benepisyo po makuha. Tanggal ang stress, no? Malig-on ang bukog, unya dunay brain development. So ang atong lumiro, atong balikon, mga igsoon ha, 0950-1276-068. Okay, nanginaot ko, mga igsoon, og sa atong pagpanagkita-kita sunod nga mga adlaw tungod kay mo anha paggudas Pinagalaan, mga igsoon.
ato lang ipa-improve pag-ayo ang ato ang signal o ang ato mga radio diha, no. Pwede mo sa inyong mga cellphone. Pwede mo sa inyong mga cellphone diha atungod kay katong pag-anha nako diha naggamit ta og cellphone ato lang gibutang og antina. So kusog siya. Diri po dapit sa may Dakutan area, no. Kumusta po diha ila Marcelino family? Mo signal gihapon ang ato ang radyo diha mga igsoon. Diha sa may Salvacion kusog ta diha mga igsoon. Ato diha po nang subayon diyang dapita. Og diri usab sa may Mulabi Street, no, ilahan ni Alcaraz family. Di na to nalimtan kay basig magmahay mga igsoon, di na to mag-greetings. Mga brothers and sisters, welcome. Tanan nato nga mga listeners ning ato ang Revelation of Hope. Din hilang mga igsoon sa 94.5, din hilang sa Word Last Hope Radio Ministry. Ako naghahinaot mga igsoon, inyong nadungog ang mga pulong gikan sa balaan nga kasulatan pinaagi sa inyong ubos nga alagad Evangelist BG Villagonsa. Magampo kita sa ato nga pagtapos. Amahan namo na ka sa mga langit, among giilang, among kagalingon, usa kami ka abog, usa kami ka trapos sa imong atubangan, pinaagi sa among mga kasaypanan. Pasaylo kami, diin kami nakasala, sa buhat man pulong huna-huna. Ingon usab, among giampo kanimo ang tanan nga mga listeners sa 94.5. Ikaw magahatag, tinaw panghuna-huna, ug linaw nga kasing-kasing. Aron mahiusa kami amahan sa imuhang nga ikaduhang pagbalik, aron imo kaming mabatnan nga malipayon, pinaagi sa imong dakong gugma. Ayaw lang kami tugot sa panulay, nuno alwa sa kami sa tanan katalagman, o kanang tanan among gilaomang madawat, pinagi lamang siyong bugtong anak Yosua Masya. Hallelujah. Okay, dalaygon ang Elohim mga higala, o dinhi natapos ang ato ang live.